Amen. Sabi mo nakita yung ready na, please. Ready na? Okay. Okay, the victories and breakthroughs kay Jesus lang natin matatagpuan sa Diyos. Even the wealth and the prosperity ay kay Jesus lang natin matatagpuan. He owns the silver and gold at ang lahat ng nakikita tatanaw po natin ay galing sa ating Panginoon. And even the medicines na ginagawa ng iba na pang-maintain, galing din sa Panginoon. Sapagkat ang raw materials na yan ay hindi galing sa Pluto o hindi galing sa lugar ng kanyang nilikha. Ang Earth na very special planet, salamat sa Panginoon. Sabi nga po natin, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. And good morning to all. Nawa ay are here, you are present. Sapagkat ang Diyos po ay nagpapala. Don't be deprived of your victory, your right, your healing, your deliverance, your power, your success, and breakthrough. At maganda po, tingnan po natin ang meaning ng deprive. Ang sabi po ron, to take something away from, to remove from office, and obsolete, sabi sa number 4, remove. Kaya, ang Diyos po ang greatest physician. Kaya po nagpapagaling. Yes. Pinagaling ka na ba, Sister Valerie? Amen. 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 That's faith. Okay, don't be deprived. At pa, huwag na po tayong i-remove yung ating tagumpay, yung ating karapatan, yung ating kapangyarihan, yung ating kagalingan, deliverance, kalayan, success. Kasi there are so many Christians na wala sa bahay-sambahan. Naniniwala po tayo that we must worship the Lord in spirit and in truth. Naniniwala po tayo that God is everywhere. Pero particular din po at specify sa Biblia na kailangan nasa bahay tayo na bahay, sambahan tayo. Andun tayo sa nakasama natin ang kapatiran. Kasi it is ay isang pilosopong sagot. Yung sabihin po natin na hindi tayo sasamba sapagkat hindi naman tayo nakakalimot. There are so many things to be learned. Kaya yung iba, they remove from office, hindi walang bonus na tinanggap. Meron akong kasama sa trabaho ng araw ay naging pinate ko niya yung kanyang civil service. Iba yung bumuha ng exam, pero sa kanyang credit, siya ang nakapasa. Unknowingly, nag-check siya ng dokumento. Nung malaman doon sa office na yon, nakita na hindi pala siya nag-took ng exam. Kaya siya ay na-deprive ng lahat ng kanyang benefits sa government. Ganon din po ang mga Kristiyano hindi palasamba, hindi nagbabasa, hindi nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sa Lumang Tipan ay ang prophets ang ginagamit ng Panginoon para mag-relay, para magsabi kung ano ang gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos. But this time, sa New Testament, meron ding prophecy, pero hindi po katulad ng Old Testament prophecy, sapagkat ang Biblia po ay tapos na, may conclusion. Don't add, don't subtract any prophecy sa Biblia. Kaya lang, meron din pong prophecy na binabanggit sa Book of Corinthians, sa gift of the Holy Spirit.
At yan po ay hindi alam ng mga hindi masyadong nag-aaral. Kasi po we must be reminded of the Word. Kasi ang isang bagay na maganda, yung sinasabi mo nasa tamang pagkakataon at nasa tamang tao. Hindi porket alam mo, sasabihin mo sa hindi tamang panahon at hindi sa tamang tao. Maliwanag ko ba? Yun lang, kumanta ka na wala sa tiyempo, di ba? Pwede ka rin sa musikong garay. Pero yung kumanta ka na wala sa tiyempo at nagpa-flat, nag-shirt, may problema po tayo doon kasi kuminsan hindi tayo sensitive. Kasi pag tayo po ay nag-modulate, cambio tayo ng konti. Sa isang kanta, hindi natin na bumababa pala yung ating tono. Kasi nag-modulate tayo. Kinain po ng modulation, yung ating hininga bumaba, kinain po ng flat, ng nota yung ating kanta. Kaya be a good hear and listener. Ipakinggan po natin yung ating mga bagay na ginagawa. At kung saan po tayo naka-assign. Hindi po porket naka-assign kayo, ay hindi kayo pwedeng matanggal sa office na yan. Ganyan po sa mundong ito. And all truths are parallel. Kaya po, once na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon, na gumanap, privilege po ang maglingkod sa Diyos. Sa totoo lang po, pribilehiyo po ito. Hindi po ito very strict assignment. Amen ho ba? Buti nga po dito sa UIC, nakakapag-express tayo ng pananampalataya. At tingnan po natin kung ano sinasabi ng Panginoon dito sa ating subject. The dominating power of the Word of God. Very dominating po dapat ang salita ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang salita mismo ay ang Panginoon. Pag pinuntahan po natin ang John 1, John 1? 1. Okay. Sabi po ng isang nangangalang Redis, focus is to give energy. Pag wala po tayong focus sa Word of God, at iniisip lang natin ito sa ordinaryong gawain, tayo po ay nagkakamali. Ulitin ko, nade-deprive po tayo ng maraming bagay. Hindi po natin ma-enjoy yung dapat po nasa atin. Maraming tayong rights, sabi ng Panginoon. Sino mang tumanggap sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. And sabi ng Biblia sa Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Pag hindi po natin ito naiintindihan, ay mananakawa po tayo. At ang sabi ng 1 John 5:4, pengilan na inulit, si Tintin kasi ay versatile. Nagluluto, naglilinis, kaya yung sweldo mo pagsasabay na bukas. Gusto mo ba yung Tintin? Kasi siya ay na-deprive po siya ng kanyang salary, na-delay siguro yung patrikula ng bata. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Kasi yung happiness and joy, hindi po dapat maikli po yun. Bagamat yung sweldo, halimbawa 1 to 15, as in this is ubus na. Huwag kayong kasi ma-deprive. Kahit na ang sweldo natin, kakatingan natira, dapat masaya pa rin po tayo. Amen mo ba? Sapagkat meron tayong Diyos. Sabi mo, I have God in me. Kaya dapat masaya tayo. Kapalapakan natin si Lord. Amen. Lakas to malakpak. Baka akala ko konti tayo rito. Lakas to malakpak. Kaya, hallelujah. Okay, mayaman ho ba ang Diyos? Amen. Ilagay na kagad dito yung box na yan at meron tayong gagawin. Kunin ka, kunin mo. Sa isa kong nakilala at naka-fellowship, isang pastor sa Batangas, hindi na po sila naghihintay ng exhortation. Nagbibigay na po sila, iba man sa last
last step. Ng offering nila, kaya mayaman po yung church nila. Kasi tayo naman po naiintindihan natin, kaya lang we are controlled by programs. Kasi merong time to give. Sila po ay talagang napakayaman ng church, napakaraming churches sila sa London, everywhere, napakaraming na iglesia. Sapagkat naipaliwanag po nilang mabuti about giving, about the Lord. Si Edrelin ay naka-attend po siya doon sa Shunammite meeting. Ito po ang ginagawa po nila. Masyadong limited po. Kaya kung ang mga tao po ng Panginoon hindi po matutong magbigay, hindi po siya yayaman. Kailangan po talaga ay matuto ang tao magbigay. Sa kaso po ni Edrelin, bago po siya, nagpamigay po siya damit. Mga singin po dito. Amen. Yes, kasi it is not the amount. Pero mahal po talaga yan, yung mga singin niya. Mahal po yan sa mall. Ay, kaya lang po, ay negosyante pala yan si Edrelin. Kaya kabago-bago nagkaloob. Nagbigay po siya ng isang supa. Para po siya si Santa Claus. Ano ka Santa Claus? At si Brother Robert naman po, kahit may request, may dala po yung di ba? Nagdadala na ulam dito yan. Napakasama ng pandesal. Napapractice natin, hindi lang natin nabibigyan ng pangalan. Ila Charlie, may panahon dito, kakatok yan, nagdala ng pagkain niya. Ngayon, kung magiging habit ito ng mga tiga-UIC, ay yayaman po tayong lahat. Hindi lang po kayo, kundi ang iglesia yayaman din po. Gusto niyo ba yumaman ng iglesia? Amen. Amen. Yung po nagtuturo, kung hindi naka-YSL ng Sintron, ay naka-Hermes, saka yung mga pinakamamahal na Sintron. Kaya, why? Sabagat hindi po sila na-deprive. Kasi maganda po siguro yung lugar na napili po nila o sa pagdadausan. Kaya po they are very rich church. At tayo din po ay napakayaman po sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Diyos, at maranasan din po natin ang lubha. Kung maintindihan po natin ang dominating power of the Word of God. Kunti lang po ito, ipipiliin ko lang po sapagkat napakaikli po ng oras natin. Sabihin nga po natin, I love the Word of God. Amen. Ulitin ko po, mas popular ang propeta noong unang panahon. Sapagkat si Yahweh nakikipag-usap through prophets. May kilala ba kayong propeta sa Old Testament? Yung major prophets, si Jeremiah, si Isaiah, di ba? Yan yung malalaki. Ang mga minor prophet ay si Jonah, sino ba? Nehemiah, Job, actually ginamit ng Panginoon niya si Job. Para mamula tayo na ang pagiging Kristiyano hindi puro nasa magandang kalalagayan. Kaya kailangan po ang mga tiga-UIC marunong magsakripisyo. Lalo na sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Naintindihan ko natin ng deprived. Kaya kung ano yung buhay po natin ngayon, inyong results ng ating mga decisions at ng ating kapalaran. Kasi hindi natin maialis yan po. Merong tinatawag na kapalaran ng tao. Meron tinatawag na faith ang tao. F-A-T-E ang tao. Pero napakalaki po ng papel ng pananampalataya. Sobrang laki po ng papel kasi ito po yung magdadala sa atin sa tagumpay. Kasi yung faith po, sabi ng Romans 10:17, ay nakukuha saan? Sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay, measure yourself. Gano'ng karami ang alam niyo salita ng ating Panginoon. Kasi sa New Testament, the words of God, they are prophetic words. Kaya kung tayo po ay tamad na magbasa ng salita ng Panginoon, we will be deprived of so many things. Kaya paminsan, yung pong mga tao nagkakasakit, ay kasi hindi po sila nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Marami po namamatay sa stress.
At yung stress, nagpuproduce po yan ng high blood pressure, tataas, magkakaroon ng aneurysm. Kahit naman medical doctor nagsasabi na bawal ma-stress. Amen? Sabi mo sa sarili mo, bawal ma-stress. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng stress? Alam niyo yung ibig sabihin nun? You don't love yourself, you don't love your neighbor, you don't love your life, you don't love what you are doing, hindi mo gusto ang bahay mo, ang bunso mo, hindi mo rin gusto, ang tatay mo, hindi mo rin gusto, that is depression. Nakaramdam mo ba kayo na? Yung aso, minsan gusto mo sipain, minsan gusto mo yakapin, amen? That is depression. Yung minsan ay hindi mo mahal, hindi dati mo mahal, minsan, di ba? Yung hindi mo naman mahal mo. Ang nangabit po yun, tawag ko. Kasi we find solution sa maling kaparaanan. Ang solusyon po natin, ulitin ko, nakipag-usap ang Diyos sa ating Panginoon through His Word. Okay, saan nagagaling ang Word? Siyempre, you have your Bible. You have your teacher. Kaya mabibili ka po kung bumaba ngayon. Kasi para pa maintindihan ng lahat. I have now illustration and application. Dati kasi automatic kasi nagbiling ako sinabi ko sa inyo, the authority of the words of God, ang salita ng Panginoon without error, ang salita ng Panginoon pwede pang hawakan. Pero still, we are stubborn. Ang nangyayari, nade-deprive tayo ng maraming bagay. Ngayon, kung hindi po maganda yun na ilang marunong sa salita ng Panginoon, ilang sinasabuhay ang salita ng Panginoon ng pagpapalain, kawawa naman yung iba. Kaya sinishare ko po sa inyo, ay mo ba? Na kailangan ang salita ng Panginoon, iniintindi, inuunawa, sapagkat don't look for God, a physical God. Ang Diyos mismo ay salita. Amen? And that if we will not listen, parang noong unang panahon, hindi ka nakinig sa propeta. Kaya ang darating sa'yo, judgment. Amen ba? Subukan mo hindi makinig sa iyong asawa. Alam mo na aabutin mo. Asawa mo lang yun. Amen? Kaya po, don't be deprived of these so many things. Pero iba tinatanggap na lang, ay may sakit pala ako, mamamatay na pala ako. Tinatanggap na lang ang maagang kamatayan. Hindi po kalooban ni Jesus Christ ang maagang kamatayan. Amen? Hindi po gusto ng Panginoon ang maagang kamatayan. Hindi gusto ng Panginoon na laging sakitin. Kaya nga tayo nagpapagamot Amen? Hindi nga gusto ng Diyos na tayo maging malungkot. Kaya nga tayo may alagang aso, hindi ba Lola Norma? Masaya ka ba sa aso mo? Nagsasalita na ba? Hindi pa. Amen. Masaya din tayo. Kita nyo, andito yung anak ni Edrelyn. Amen. Andito yung anak ni Ara. Yes. Kaya nagpaligaya sa kanila kahapon, dalawang bata. Hindi ko sasabihin ko sino yung isa. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Don't be deprived of your happiness. Maraming nasasabi kung maniniwala po kayo, wala sa kayamanan ng kaligayahan. Yung namatay na tika-37, talagang napakarami palang pagkakataon sila talagang kikita kasi napakaraming trabaho sa Amerika. Ang pahinga lang nila, worship service. Kaya nakausap yung misis ko, si Sister Myra. Napakasipag pala nila mag-asawa. At hindi ka naman to chismis, but di katotohanan. Yung kanilang church, 3 beses na biyak. Noon namang mamatay yung asawa ni sister, saka sila nagsama-sama uli. Gusto nyo bang mamatay muna bago magkasama-sama? Amen. Okay. May pili lang po, napakaraming preparation of the Word of God. Hindi ko alam kung paano kayo gaganahan na magbasa at maintindihan ang salita ng ating Panginoon. Kung minsan kasi ang pinakikinggan natin, yung sinasabi ng sikmura.
Yung sinasabi ng isang tao, pakinggan natin, masasaktan tayo, gaganti tayo, ibabas din natin kasi nasaktan tayo sa ibang tao. Doon tayo mag-react sa sinasabi ng Panginoon. Ano ba sinabi ng Panginoon? Meron ba kayong ano na sinabi ng Panginoon? Okay, meron po akong report na maganda pong report sa inyo. Hindi ko alam kung makikita ko pa. Kasi may clear oras po eh. Hallelujah. Okay, ito isang kwento. Sino yung sikat na artista ngayon na naging ligaw ng apo ni Pilita Corrales? Jericho Rosales. Yung inyong huli. Yung una sino? Yung una sino? Anak ni Concepcion. Concepcion ba yan? Si Elmo Magdalena. Anak ng ni Gary, bayo ni Gary. Sino yung anak ni bayo ni Gary? Hindi nyo kilala, hindi kayo updated sa mga artista. Di ba yung kapatid na asawa ni Gary? Yan, yung kapatid. Ayan, hindi kayo updated. Lalo siguro sa salita ng Diyos, you are not very much up. Amen. Ano nangyari? Nagkaanak po sila, kukwento ko na may buto sa puso. Di lahat ng effort, hirap. Maricel Aksay. Si Maricel Aksay, nanay. Yung asawa ni Maricel. Maricel Aksay, yung nanay. Yung pinanood natin doon sa sa concert. Ano pangalan? Yung anak ni Maricel, si Donnie. Oo, yun yung lalaki. Yun dating anak. Doon pa si Charlie updated. Okay, nagkasakit ngayon yung ama. Kaya, no life. Alam po natin na alalim ng buhay. Yung aking isang paboritong preacher na marami ko nakuha sa kanyang mga mga quotes, mga texts. Namatay din po at the age of 74. Very anointed po siya. And he knows salvation. He knows how to position himself as a Christian. Tininan ko yung kanyang edad, 74 lang na magkainga. Di ako, 4 na taon na lang. 4 years na lang ako. Very anointed preacher siya. Kaya, what's your life is like a before. Ang ating buhay. Parang tayo hininga lang sa mundo ito. Parang tayo, di ba? Para tayo mga bulaklak na nalalantay. Ang butterfly, nakahuli ko kahapon ng butterfly. Sobrang ganda ng kulay. Pinakita ko pa kay Tintin. How beautiful is the butterfly. Galing siya sa uod. Pero very short yung buhay po niya. Amen mo ba? Parang yung butterfly, nag-akit yung buhay natin. At hindi po natin may enjoy buhay kung kukunti ang alam natin sa pangako ng Panginoon. Kasi si Jesus, nakatago sa kanyang salita. Amen? Hindi ba liwanag ka ng lahat o si Jesus? Kasi pag nasa si Jesus, hindi ka iiwan na yung asawa. Maniwala ka sa akin. If you are anointed by His Word and Jesus is in you, hindi ka iiwan ng mahal mo sa buhay. Amen? Pero tumatanda lang yung mahal mo sa buhay, pero hindi ka iiwan. Pero pag tumatanda, mahal mo sa buhay, maraming hindi na magawa. Amen o ba? Kaya ako na nag-iinit ng tubig, paminsan-minsan. Pero ang mahalaga, handyan pa rin siya. Display pa rin siya. Di ba mahal niyo sa buhay, display na lang? Ha? Okay. Mahalaga po ito. Bibigyan po natin ng diin ang mahalagang bagay. Punta tayo guys sa conclusion. Okay, basahin ko lang po ito. Take follow me in verse 2 Peter 2. Okay, 2:1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that both them, and bring upon themselves swift
Distraction. Okay, warning. Pag walang alam sa buhay, ang dali mo iligaw. Gusto niyo ba laging naliligaw? Yun nga lang sa ano yung maps. Google Maps. Ikaw ba, Charlie, hindi naliligaw sa Google Maps? Naligaw ako ka. Tuturuan ka ng mali, alam? Kung ang Google Maps sa ating panahon, how modern, ito pong mga false prophets na ito. Ang tanong, who is your prophet? Who's your teacher? Who's your prophet? You must have one. Kasi matideprive ka. Amen. Matideprive ka ng maraming bagay. Kung naiintindihan na po na lahat, lugi, papasok sa negosyo, lugi, investment, lugi. Tapos magkakasakit ka, parang hindi nagagaling ang sakit. Why? Bakit gano'n nangyayari? Na-deprive po tayo ng mga pangako ng Panginoon. Amen? Kaya ang iba, nasa rat race eh. Yung iba hindi makita kung paano siya liligaya eh. Amen mo ba? Alam na kung liligaya ng tiyak mo, that you have the assurance of heaven, that you have the assurance from the words of God, the assurance of the Word, and the assurance from the Word. Lahat po tayo pwede panghawakan. Kaya kung iba, madalas po, pag-pray mo ako, dahil gumagaling po sila eh. May positive results eh. Meron po nagpa-pray sa akin, kakilala niyo po yan, marami po siyang asikasyon dokumento. Malalaki pong napakalayo po ng lugar at malalaking dokumento. Humingi po ng prayer bago umalis. After a few days, bumalik po siya. Ano nangyari sa lahat ng dokumento mo kailangan? Na-produce na lahat. O hindi po siya na-deprive ng mga bagay na kailangan po niya. Amen. Hallelujah. Hindi mo na, we need the words of God. Kung halimbawa na ngayong Christmas season, di ba? Kung ikaw ay naki Lord, kung bigyan ka ng 1 milyon, 100,000,000, 100,000, sapagkat ikaw ay naki Jesus, paano kung wala ka kay Jesus? Hindi man niya kayang pagili. Sabi ng Holy Spirit, bigyan mo ng 100,000 yan. Bigyan mo ng 200,000 yan. Hindi niya kayang pagilin yun kasi sinabi ng Holy Spirit sa kanya. Amen. Minsan sa buka ko, may sabi sa akin, sabi ka, pastor pa ako nun. Sabi ka ni Lord, bigyan kita ng 1,000. Hindi niya kayang pigilin yun kasi sabi ni Lord. Amen? Kaya don't be deprived of so many things. Naintindihan niyo ba? Yan, kasi kailangan natin. Kasi wala tayong i-claim kay Lord kasi hindi natin alam ang promises eh. Sabi ng mo, Panginoon, wala kang courage, wala kang boldness na sabihin sa Panginoon kasi hindi mo alam eh. Pinangako pala ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Ipinangako pala ng Panginoon ang magandang buhay, ang mapayapang buhay. Amen. Kung kayo ay huhusay kumanta, huhusay sumayaw, huhusay tumula, baka bukas pakalawa, nasa Araneta Coliseum kayo. Amen. Madideprive kayo ng ganung mga pangako kasi hindi kayo nagsusumikap, hindi kayo nakinig kay Lord. Yes, totoo naman po, hindi na. We need that. Try to improve yourself sapagkat nakinig ka kay Lord. Nakinig ka sa Kanyang salita. We have no power para pumuntahan si Brother Robert, puntahan ang mga pinupuntahan natin kung wala kang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. You have that courage and boldness because you have the words of God in you. Hindi ka pwedeng magtuwid na ikaw baluktot. Paano ka magtutuwid kung ikaw baluktot? Amen? Kaya napakainam na makitang matuwid yung kasama mo.
Kayo ba ay siyensya sa buhay nyo kasi matutuwid yung mga kasama ninyo, matutuwid yung leaders ninyo, matutuwid yung mga pastora ninyo, matutuwid ang mga youth, matutuwid ang mga batang maliit, hindi na nagbibigyan ng one time, big time? Masaya ba kayo noon? No! Why? Bakit kayo na-deprive? Sapagkat hindi nakinig sa sinasabi ni Lord. Sino bang Lord yun? Yung salita niya, siya yung Lord. Huwag na po tayo magpaikot-ikot. The Word is God. I'm not all the words. Pero I'm talking of the Word of God. Amen. Amen. Naintindihan niyo ang ibig ko sabihin? Halimbawa na, nangako sa inyo ang inyong magulang, o bibili kita ng laruan. O, ikukulitin ka ng anak mo kasi sinabi mo. Di ba? Amen? Kasi ako nga, hindi kaya pag-aralin ng magulang ko. Iniyakan ko po yun after graduation ng high school. Para akong batang umiiyak. Ang hanap buhay na akong ina, ang pera niya, dumata sa butas ng karayon kasi siya mananahi. Pero may kikitain sa borda, hihingin ko pa. Pagkatapos ako ang dami pang bisyo. Nung nag-aaral. Pero, pinagpala pa rin ng Panginoon kasi gusto ko Gusto ko makatapos. Amen. Kasi alam ko ang kalalagayan ng nakapag-aral. Kaya tatanggapin ka lang kung ikaw ay ano ba natapos pa, ano ba narating mo, tatanggapin ka lang dahil doon sa iyong resume. At nangyayari lang yun kung ikaw ay nagsumikap na mag-aral. Nagsumikap na makilala si Lord. Amen? And yung sign na narito ka lang ay nakilala mo si Lord sa bababaw na kaparaanan. Kung ang kailangan natin sa malalim na kaparaanan. Amen? Ayun, ganun po ang kailangan natin. Kasi pag hindi mo nilaliman ng buhay mo, hanggang bibimard ka na lang. Kami, pinagpaaral mo isang araw, nakakain kami sa Manila Hotel. Nausik nga lang. Akala namin, susunod na yung, ano ba yung hotel ba sa Quezon City, bagong bukas? Sa Soler? Okay, ulog pa siguro kami kahit kami nakarating sa Soler. Baka this week. Diyan sa Soler, sa Raon, nakarating kami sa Soler. Pero hindi sa Soler. Ang ibig sabihin, magpalago tayo ng pananampalataya kay Lord. Amen ba? Kay mga dalaga, kay mga binata. Nasisya na ba kayo sa maligaw ninyo? Siyempre, kung Kristiyano, masiyahan na kayo. Amen? Mahiya ka naman, kukuha ka pa na hindi Kristiyano. Kung kukuha ka, tigayo ayusin na lang. Amen? Ba't ang hina ng amen? Okay. Nilaktaw ko po lahat Sabi ko nilaktaw man. Okay, pupunta lang po ka sa main. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Naintindihan niyo ba ako? Sabi po ng isa, usapang discipleship. Masakit man ang ma-correct at ma-review, pero mas masakit pa rin ang consequences kapag nanatili ka sa mali. Ang sabi po ng isang nangaral, know the difference between enjoying your youth and destroying your future. Masarap naging kabataan. Amen. Kung kailan kaya mababalik yung aking kabataan? Ang sarap po maging kabataan. Amen. Sobrang sarap. Sobrang sarap talaga. Yung mamasal ka man sa luneta na wala kang pera, ang saya na ng pagramdam mo nun. Kasi wala sumasakit na tulatod at wala masakit na tuhod. Buti nila pinagaling si Brother Robert. Okay. The difference between enjoying your youth, marami kasing youth, iba yung enjoyment. Pero yung destroying the future, iba yun. Akala natin, walang pumapansin, kasi sobrang magmahal talaga mga magulang. Mga magulang ba sobrang magmahal? Ha?
ay hindi mo pwedeng kantiin. Alam mo na ang mangyayari. Ngayon, dahil mahal na magulang, hindi sasabihan ng anak kasi pag sinabihan mo, nagsisimula ka lang, para ka na. Barado ka na sa kanila. Kaya nang nila alam, they are destroying their future. Ang isang bagay na ginagawa mo, may mastery. Ang isang bagay na alam mo lang at hindi mo ginagawa, wala kang kang mararating. Makinig po kayo sa isa sa pinakamatanda dito. Kahit alam na alam mo ang formula, alam mo lahat ang gagawin, you have all the materials, you have all the knowledge, pero pag hindi mo hinawakan talaga yung pamihit na yan, hindi mo ginawa, hindi mo din alam. Pero na hinawakan mo yung pamihit na yan, pinihit mo siya, alam mo yung torque ng pihit ng pihit, sa susunod, mas master mo siya. Eh, ganun din po sa salita ng Panginoon. Eh, hindi mo siya binasa, wala kang matutunan. Binasa mo, hindi mo naman ginawa, wala kang mararating. Incomplete. Binasa mo, naintindihan mo, ginawa mo, pinractice mo, nanatili ka sa salita ng Panginoon, so, hindi ka ma-deprive ng iyong karapatan. Hindi lang po karapatan, kapangyarihan, sabi ng Biblia. You have the power. Sabihin mo sa demonong yan, aalis yan, sabi ng Biblia. You have that power. Amen. Some people want to see you fail. Meron pa mga tao, gusto kang bubagsak. Arami. Disappoint them. Akala nila wala ka narating. Yun lang nasa lugar ng UIC. Madi-disappoint mo sila. Amen. Sapagkat you have your eternal life. Pag ginawa mo, Panginoon, si Jesus Christ. You have your peace of mind. You are assured of heaven. Tingnan mo dito sa lugar natin, hindi tayo binabayin na masyadong bagyo at baha. Maganda yung lugar. Simula pa lang, pinili na ng Diyos ang lugar ng pulong buhangin para maganda yung ating katatayuan. Hindi ba? Ang problema lang naman sa atin dito, kalakay, hindi ba? Pero hindi tayo binabaha rito. Mapakaganda yung lugar natin. Amen? Ano ba Sister Dore? Sister Dore, hindi ko na madidinig ang boses mo. Sabi basahin ko lang po ito sa 2 Samuel 22. As 31. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all them that trust in Him. Pakibasa sa Tagalog, 2 Samuel 22:31. Ito niya yata magtatapos. 2 Samuel 22 verse 31. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag sa lahat ng sa kanya'y kumakanlo. Siya'y kalasag, ang salita niya ay subok. Amen. Kaya po, pagbutihin na po natin pag-aaral sa Panginoon. Sapagkat subok ang salita ng ating Panginoon. Laktaw po tayo, aalis na po ka sa Old Testament. Marami po akong preparation sa Old Testament. Kaya lang po ay hindi po natin bibigyan ng mahalaga sa ibang bagay. I have with me Jeremiah. Okay, tingnan nyo. Jeremiah 19:3. Hear ye the word of the Lord, O kings of Judah, and inhabitants of Jerusalem. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will bring evil upon this place, the which whosoever heareth his ears shall tingle. Pakibasa sa Tagalog. Jeremiah 19 verse 3.
At iyong sabihin, iyong dinggin ang salita ng Panginoon o mga hari sa Juda at mga nananahan sa Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Narito, ako'y magpaparating ng kasamaan sa dakong ito na sino mang makarinig ay magpapantig ang mga pakinig. Amen. Siya din ang nagpapadala ng evil. Ganun po siya kapangyarihan. Kaya pag tayo pa sumuway sa Panginoon, ayaw mo na meron pang dumating na evil. Ganun po siya na he has that absolute power. Meron po siyang kapangyarihan, lubos na makapangyarihan. Siya ay nasa langit, siya ay nasa impyerno pa rin. Siya pa rin ang may control kay Satan, siya pa rin may control sa impyerno. Kaya po, ang sabi ng Biblia, sino magtuturo sa Diyos? Sino magsasabi sa magpapalayok na ganito ang gawin mo? Nakausap ko yung mahusay na nagdo-drawing, fine art yung drummer ng C2J, sino yan? Demi. Si Demi. Sabi niya, paano ka tumatanggap ng customer na ipapagawa? Sabi niya, lahat ay ako ang nag-isip. Hindi nila ako pwedeng diktahan. Ang bigat, ano po? Di ba pag magkapag-drawing ka, ang gusto ko ito, magkapagawa ka ba, gusto ko ito. Siyempre, ay mga artist pala na yan, hindi mo pwedeng diktahan ng gusto nila. Artist lang yan, ha? Ngayon, ang Diyos, ano gusto ba diktahan natin? Hindi pwede. At kuminsan yun po ang ginagawa natin. Si isa pong singer na kilala, yung pinanood natin, si... Ryan. Magaling sa maya. Ryan Fuentes. Si Ryan Fuentes. Okay. Sinama siya ni Hill, nung anak ni Hill, sa isang manghuhula. Yun nung una, gano'n, sugal nung una. Si Cherry Hill. Si Cherry Hill na hindi maagang namatay. Sinama din siya ni Cherry Hill para magpula. Regarding his life. Kasi, tingnan, siya ay spiritual. Ano pangalan nun? Ryan Fuentes. Kasi magaling na singer, magaling na dancer. Talagang dancer, singer po. Ay, sa madaling kwento, siya ay nagpastor. Siya ay naging nasa musician po siya sa Canada. Pinagpala po siya for more than 30 years. Siya po ay nakasurvive. Siya po ay kumita dahil siya po ay nasa music ministry. Kaya nung dumating pagkakataon, nung COVID, kailan ba yung COVID? 2020. Namatay ang kanyang asawa. Sabihin mo nga, buti buhay pa ako. Namatay yung asawa niya na bumagsak, nawala lahat. Nawala siya talaga, nawala. Ayaw na niya magpastor. Dahil pagka kasi na-deprive tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Sino din na saksakan ng ano? Anesthesia. Ng ano ba yan? Anesthesia. Tayo nasaksakan tayo natin, di ba? Di ba nasaksakan? Sino hindi nasaksakan dyan? Brother Robert, nasaksakan ka ba? Antivirus? Nung nakaraan? Mga may nasaksakan, namatay ka na. Buti buhay pa tayo. Kasi hindi nasaksakan siya kung aga namatay. Ngayon, si Ryan Fuentes, namatay yung kanyang asawa, kaya biglang bumagsak. Biglang bumagsak ang kanyang buhay. Kaya, pag na-deprive po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, sabihin po natin kapangyarihan. Kaya dapat siguro ay kung hindi tayo nakalaya sa Panginoon, marami tayong problema. Hindi kami nakalaya sa Panginoon, marami kami problema. Siguro, tayo ba radical ng araw? Radical, hindi sa Diyos eh. Sa kalokohan. Ngunit hindi tayo na-deprive ng kapangyarihan ng Panginoon, kaya tayo narito at buhay pa tayo. Kaya, lapit sa Diyos. Amen? Sabihin nga po natin, lalapit na ako sa Panginoon. Nagpapakatotoo na ako
Yung problema po talaga pag hindi tayo naging totoo sa Panginoon. Eh, nagkakaintindihan po tayo. Kasi pag, ulitin ko, ang salita ay Diyos. Hindi ba, huwag tayo maging literal. Sabihin, yung mga sinabi ng Panginoon, napakahalaga, sobrang halaga. Naintindihan nyo ba? Ang problema kasi, ang pinahalagahan natin, yung sinabi natin. Yung ating tayo. Sabi ng kumari namin namatay, masama ka tayo. Bakit namatay? Kasi hindi sa salita ng Panginoon. Ang dami namin nakakabarkada sa ride, sa kung saan. Wala na sila ngayon. Mayayaman, nahihirap, sikat, hindi, maganda, bakit? Ang dami namin nakaperoship. Wala na ngayon. Na-deprive sila, eh kasi naman, di ba po, pumasok na ako sa trabaho, nakasama ko sa opisina, napakatagal. Eh, hindi pa na nagtatanong tungkol kay Jesus, pilosopo pa. Sabi ko, ay bahala kayo ha, anytime. Dati yung magkakato, magre-retire ako, hindi man laki nakakilala kay Lord. Ang tawag sa akin, pastor. Ang tawag sa akin sa MICT, pastor. Kasi pag nag-pray ako nag-pray pag flag ceremony. Kayo hindi kayo nagtatanong about buhay na walang hanggan, about buhay kay Jesus Christ. Sila, baser pa natin. Ano nangyari sa kanila? Buhay mo kasi gano'n, patay na ika. Kumusta na ika? Naghihirap ika. Kumusta na ika ngayon? Paralyzed. Na-deprive sila ng magagandang bagay ng Panginoon kasi hindi sila naging totoo. Amen. Tayo man na hindi gano'n kayaman, hindi gano'n pero pumasok kayo mamaya doon sa freedom room, makikita niyo po para kayo nasa Soler. Toilet ng Soler. At least makikita niyo po, ay kayo nagbibigay kayo sa Panginoon, it is your right. It is your privilege na magpunta doon sa lugar na yan. Makita niyo pa ginagawa ng Panginoon. Alam niyo ba kung sino yung nagpipintura? Si Tata? Nagpintura po siya, walang lubid. Talo pa niya si Plastic Man. Binigyan tayo ng isang manggagawa ng Diyos. Ang sweldo po niya 900, pero tinatanggap po niya ng 500 sa atin. At kahit ano iutos mo, gagawin. Kaya lang, pag nagkwento yun, hindi mo masyado maintindihan. Pero ginagamit ng Diyos yun. Ginagamit ng Diyos para pagpalain ang United in Christ. Amen ba? Hallelujah. Si Manny ginamit din kagabi. May natira pa ba yung spaghetti si Sir Manny? Meron ka parami. Kaya maraming ginagamit ng Panginoon sa lugar na ito. Amen. Si sister wala dito, nasa Nevesia. Pero ginagamit din po siya. Amen. Pagpili ko ng gulay, may suklipe pero wala akong bayad. Ito yung ginagawa, it is the Lord's doing. This is the Lord's doing. Amen? Pero mo, andito si Charlie, napakagwapo kong bayaw. Palakpakan natin si Lord, amen. Kung mabili lang ako sapatos, regaluhan ko yung sapatos. Yes. Okay, punta tayo sa New Testament na lang at tayo mag-conclude na. Nagugutom na kayo, hindi pa? May pagkain na ba? Meron na. Dala po ni Nanay Silay. Nanay Silay, tingnan nyo, meron tayong supplier. Pag nagpahinga isa bumubukas ang langit. Ganun po ginagawa ng Panginoon. Si Sister Rose, wala na dito. Dito naman yung kanyang beauty queen. Okay, sa Acts 6:2. Ayan, nilaktaw ko na yung 4 gospel. Nasa Acts 6:2 na tayo. Acts 6 verse 2, At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, Hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dula. Tingnan nyo, hindi pwedeng pabayaan ang salita ng Diyos. Okay, ano nga tayo, recitation. Anong alam niyong salita ng Diyos? Sige, isa-isa. Anong alam niyong salita ng Panginoon? Sali lahat.
Inang Norma, ano bang naalala mo salita ng Panginoon? Kasi nagbabasa lagi yan eh. Binabasa ko lang sa... Sige, makipasa mo yun na ngayon ka, paborito mo, babalikan kita. Anong alam yung salita ng Panginoon? Ayaw kasi tayo maging burlit eh. Gusto ko matuto tayo about the words of God. Ha? Third John 2. Luke 4:18. Sige, quote mo nga, Pani. Pakipasa mo nga. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, and preach deliverance to the captives, and recovering sight to the blind, to set at liberty them that are oppressed. Okay. The Spirit of the Lord is now upon me. Actually, this is the introduction of JA1. Amen. He has anointed me. Sabihin nga po natin, I am anointed. I have the Holy Ghost. Lahat po na sinasabi kong yan nasa salita ng Panginoon. The prosperity of the righteous, the wealth of the righteous, ibibigay ay sa mga wicked, ang righteous ibibigay sa mga righteous. I-claim mo yung kayamanan ng mga taong masasama ibibigay sa mga tiga-united in Christ. Amen. Now. Amen. Nga isang pulubi pinatulan ni Boss Toyo Nanonood ko yung isang pulubi, nakasantong payat, may sakit pa TV. And kung meron konting drama dito, siya yun, sa kanila yun. Pero tinanggap po niya, kinamayan nila, parang hindi na siya gano'ng naliligo kasi nasa lansangan lang siya. Pero pinatos niya, tutulungan nila. Kasi nagpagawa pala ng si Toyo na isang tawag doon, yung display yan ng mga museum ng mga nabili niya. Minsan may dalang bato yung tao, milyon-milyon na halaga. Ewan ko saan galing yung babatong yun. Yung pulubi ginawa ito sa niya, may dalang alas na fake. Binibenta niya kay pero fake yung Yung kumanta, yung anak ng kumanta ng Pusong Bato, kilala niyo ba yung kumanta ng Pusong Bato? Dali yung gitara ng tatay niya. Wala pa mga strings, binibenta niya kay Boss Toyo. Yung sabihin, nagkiklaim sila, meron silang kiniklaim, meron silang ginagawa para makaklaim. Ngayon kung you have no power to claim. Hindi po dapat magdepensa tayo. Huwag kayong magdepensa. Hayaan nyo ang salita ng Diyos ang inyong depensa. Kasi kamisa, yung ating defense, yung ating katwiran, sarili katwiran Hindi po. Kaya po mahina yung powers natin Kasi ang ating depensa, salita lang natin Dapat ang depensa natin, words of God. Salita ng Panginoon. Magpayaman po tayo sa salita ng Panginoon. Para hindi po tayo talunan. Hindi tayo sakitin. Hindi tayo laging pagod na pagod. Na wala naman tayong ginagawa. Puyat na puyat na hindi naman tayo puyat. Why? Bakit po ganun yung ating style? Why? Kasi wala tayong kapangyarihan. Na-deprive tayo ng kapangyarihan sa salita ng ating Panginoon. Yung sabi rito, hindi dapat iwanan ang salita ng Diyos para maging waiter. Sobrang halaga ng salita ng ating Panginoon. Buti na dito, pinili ni Ara maghanda. Anong Sister Ara? Makakatikim tayo ng masarap na luto ni Jerry. Yes. Sabi sa Acts 12:24, but the word of God grew and multiplied. Pakibasa sa Tagalog, datapwat, lumago ang salita ng Diyos at dumami. Okay, ano ibig sabihin nun? Lumago ang salita ng Diyos at dumami. Ano ibig sabihin? Bakit kailangan yun ang i-promote? Why? Kasi makapangyarihan ang salita ng Panginoon. So, kasi ang buhay na walang hanggan, hindi matatagpang kung kani-kanino, kay Jesus Christ lang. Ngayon, hindi lang naman buhay na walang hanggan, turo ng Panginoon. Buhay na masagana, buhay na may kakwenta-kwenta. Meron ba kayong nakausap na alang kakwenta-kwenta? May pinuntahan ba kayong lugar na alang kakwenta-kwenta? Maraming walang kakwenta-kwenta. Kami hindi nanonood ng sine kasi sa amin walang kakwenta-kwenta sinihan Why? Alin ang may kwenta? Lumago ang salita ng Diyos at kumalat
Sino gagamitin? Sa mga mahal niyo sa buhay? Kayo. Sa magulang niyo? Kayo. Sa mga kaibigan niyo? Kayo. Hindi namin kakilala yun eh. Hindi kami pwede pumasok sa bahay nila at tanggapin niyo kami. Kayo mismo kasama niyo sa bahay. Ipaliwanag ninyo na ikaw ba ay pag namatay sa kapupunta. Sabihin niyo sa impyerno. Impyerno ka sigurado. Kasi sinabi ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon mismo ang propeta sa ating panahon. Amen. Huwag na po natin lukuhin ang ating sarili. Pag sinabi ng Panginoon, yun ang gawin natin, gawin po natin. At pag hindi natin ginawa, hindi tayo anointed. We are not anointed if we are not following the words of God. We are not anointed if we are not following the man of God. We are not anointed. Okay, application tayo. Sabi ko sa'yo, bababa ako eh. Anong illustration? Illustrate tayo, sarado ko na po at pumunta tayo sa illustration. The Word of God is the sword of the Spirit. Ispadang magkabilay talim. Sword of the Spirit. Ang kalaban natin is spirito. Evil spirit. Spirit of this world. Spirit ng mga tao sa ating panahon. Yun yung kalaban natin. Spirits. Nagkakaintindihan po ba tayo? And the Word of God is what? Is a sword. Pag sabihin, espada. Espada siya. Espada. Siya yung mag-i-eskrima. Siya yung tataga. Magkabilay talim. Sabihin, sabi ng mga Chris, ang mga, di ba, usong-uso yan sa Mindanao. Chris, napakatalim yun. Sobrang talim. Sa pelikula, hindi pwedeng gamitin yun. Totoo ng leeg ng artista. Sabi nung nagbebenta ng Chris kay Boss Toyo. Ano ba yung illustration? The grass withered and the flower faded. Sabi sa Isaiah 40, 7-8. Pero ang salita ng Panginoon, stand forever. Gagaganda ng mga nilikha ng Panginoon. Di ba? Sobrang gaganda ng mga bulaklak. Talaga ba gagasusan mo siya? Sobrang ito mga halamang yan, maraming mamahaling halaman. Yung kaibigan natin sa Angeles, napakamamahal ng halaman. Pero sabi ng Biblia, but the Word of God is stand forever. Ano ang gusto mo nakatayo sa atin? Salita ng Diyos ang dapat nakatindig sa atin. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Lalo kung wala ka sa gawain ng Panginoon, wala ka napakinggan ganito, you have no power. You have that fear of death. You have that fear na ipakakamaksidente. You have that fear na kung ano mangyari sa iyo. Kasi wala ka narinig sa salita ng Panginoon eh. Wala ka napakinggan. Kasi ang salita ng Panginoon ay gamot po yan eh. Gamot po ang salita ng Panginoon. Ano pa sabi rito? I will make my word in thy mouth fire. Sabi sa Jeremiah 5:14, takbukatin. Jeremiah 5:14. I will make my word in thy mouth fire, and these people wood, and it shall devour them. Indong salita ay apoy sa kanyang bibig. At ang tao daw ay kahoy na susunugin. Ganon po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ang mga tao sa palagay natin, malakas, makapangyarihan, sikat, may narating. Sabi po ng Biblia dyan, kila ay kahoy lang. Anong pakibasa sa Tagalog para malinaw? Sister Pin? Jeremiah 5 verse 14. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo. Sapagkat inyong sinalita ang salitang ito, narito, gagawin ko na ang aking mga salita sa inyong bibig ay maging apoy, at ang bayang ito ay kahoy, at sila'y pupugnawin niyaon. Amen. If you have the word, you have that fire in you. Sabi niya po natin, fire! Fire! Sigaw natin, fire! Fire! Yan. Pag may nagwawala sa bahay niyo, fire! Use your power.
tahimik na lang tayo eh. Sayang, yung rights, yung power, yung inheritance natin, sayang pag hindi natin ginamit. And also, the last sa illustration, receive it not as the word of man, but by the word of God. Ang salita ng Panginoon, tinanggap hindi dahil sa salita lang ng tao, kundi tinanggap dahil salita ng ating Panginoon. Okay na ho ba kayong magbasa araw-araw? Araw-araw, isokbit po natin. Ikwintas natin ang salita ng Panginoon sapagkat kapangyarihan. Bakit ang tao tamimi? Bakit ang tao mahiyain? Bakit ang tao takot? Walang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. It is like a fire in your mouth. It's a fire in your mouth. Okay, application. Okay, you have that. Alam mo na. Alam mo na yung apat dito sa illustration. Ano ang application? But he said, you rather bless as they hear the word of God and keep it. Okay. But he said, yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Yung salita ng Panginoon, pananatili sa iyo, you are blessed. Ikaw ay pinagpala. Pag hindi natin ginawa yun, evil will come in your house. Kaya po, minsan ayaw natin sa ating sariling bahay kasi nakapasok ang evil spirits. Ano yung evil spirits? May galit sa loob ng bahay, mayroong taghirap sa loob ng bahay, may pagkukulang sa loob ng bahay, may disrespectful sa loob ng bahay. Nakapasok ang evil spirit sa loob ng bahay. Bakit nakapasok? Hindi pinakinggan ang salita ng Panginoon at hindi nanatili ang salita ng Panginoon. Sino ang gagamitin sa inyong bahay? Kayo. Sino ang gagamitin sa bahay ko? Kami. Kailan gagawin ito? Walang demonyo sa ikatlong langit. Pag tayo namatay, makinig po kayo, pag tayo namatay, wala pong demonyo doon sa ating pupuntahan o nasa langit po tayo. Kaya yung kapangyarihan ng salita ni Jesus, dito natin gagamitin. Yung blood ni Jesus, dito natin gagamitin. Ang salita ng Diyos, dito natin gagamitin. Doon mismo kasama natin ng Diyos. Walang iba. Sa langit nga, hindi yung mag-asawa dito sa lupa, hindi mag-asawa sa langit. Baka akala nyo mag-asawa pa kayo sa langit. Sister Doreen, gusto mo mag-asawa pa kayo sa langit ni Ninoy? Ayaw na niya. Inyong katotohanan ng salita ng Panginoon. No. Kasi kung minsan, binabali nila wala ng marami ang salita ng Diyos. Akala nila, money. Hindi po. Salita ng Panginoon pinakamahalaga. Alam niyo kung bakit gano'ng kahalaga? Isipin niyo, inyong yung bangkay dito ni Brad Del Rosario. Isipin niyo kung gano'ng kalaki ang gastos. Ang ibig sabihin, gano'ng kahalaga ang buhay. Kailang makita ng kanyang mga magulang o kung buhay pa ng mga magulang niya pareho, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang kababayan, yung bangkay. Gano'ng kahalaga ang buhay. Kahit na wala ng buhay, wala na hininga, kailangan makita pa rin sa loob ng kabaong. Ngayon, hindi pa sila nag-iiyakan siguro, mamaya siguro paglilibing. Yung wala na rin, sa kakaiiyak ng iiyak, 1 taon na umiiyak ka pa kasi wala na yung magulang, wala yung mahal mo sa buhay. Ngayon, akala mo natutulog lang at kasama mo pa, hindi, paglisan yan, wala na. Wala na yung pinagtatampuhan. Wala na yung pinagtitimpla ng kape. Wala na yung hinihingan mo ng pera. Wala na yung pag mainit ang ulo mo, doon mo ginagamit ang init ang ulo mo, wala na. Tsaka mo sasabihin, mahal na mahal ko pala. Meron akong kakilala, ganyan. Nilait sa harapan namin, katakot-takot na panlalait nung mamatay. Hawak-hawak ang picture na kilalaki. I miss you, I love you. The words of God must be kept. Why? Bakit merong panlalata sa paglilingkod? Kasi walang words of God.
Bakit parang napipilitan lang gumawa? Kasi walang words of God. If you want na ma-trigger, pag meron ka salita ng Panginoon, hindi salita ng tao. Bagamat ginagamit ang tao, pero ang tao po wala lang yan, tinimbang yan, ngunit kulang. Ang salita ng Panginoon, siya mismo ang Panginoon. Ganong kahalaga ng salita ng Panginoon? Sobrang halaga. Amen? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Application. Paano natin i-apply? Pangalawa, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written. Sino ang blessed? Yung nakinig at nanatili sa kanyang salita, yung nagbasa, and they that hear the words of this prophecy, yun daw ang mapapalad. Yun daw ang mapapalad. Hebrews 4:12, the word is quick and powerful. Buhay ang salita ng ating Panginoon. Be not ignorant by the word of God. Although tayo maging ignoramos o mangmang sa salita ng ating Panginoon. Pag hindi tayo nagbabasa, hindi natin minememorize, hindi natin minemeditate, we are still mangmang ignoramos according to salita ng God. Don't be ignorant. Kasi we are always depending ourselves. Lagi natin sinasabi, meron ako narating, meron ako natapos, ito alam ko, skilled ako. Puro yun. Alam niyo po, ang ating depensa dapat words of God. Kasi wala lang yan. Tingnan niyo po, kung nakikinig kayo sa Congress, sa Quadco, puro lawyers din ang kaharap ni Digong. Si Digong lawyer din. Pero kaya-kaya silang bastusin. Kaya silang i-TTI. Kaya hampasin ng microphone na abang sa babanatan siya. Bakit? They're lawyers. Hindi porket lawyer. Meron siyang kalibre. Hindi porket born again ka, ganun na yung kapangyarihan mo. Magpalalim ka sa salita ng Panginoon. Amen? You have power and authority. Kasi may mga problema tayo, hindi natin alam ang gagawin eh. Bakit? We have no words of God eh. Basta dating ang problema, kaya sabog lang ang sabog. Kasi wala tayong depensa, wala tayong words of God. Kasi ang sabi ng Panginoon, sabi nga po ninyo, ang sabi ng Panginoon, ulit, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon. Dapat gano'n. Sanayin po natin sa nila, o anak, ang sabi ng Panginoon, o nanay, sabi ng Panginoon. Kailan ito dapat mangyari? Kailan? Ang sagot ay, pagod na ako, dami kong ginawa. Yun ang kapag na sagot eh. Naubos na nga pera ko eh. Paano na akong pera? Kasi hindi mo lang sumasabi sa telepono. Hindi mo lang nagte-text. Mga Christian pa naman. Puro ganun ang ating eh. Puro hinanaing. Puro inis. Kung gano'n sila, gawin mo lahat. Ikaw gumawa. Kasi ikaw may Diyos eh. Puro blame eh. Blame game. Blame. Kailan po tayo graduate sa Blame University? Graduate na po tayo sa Blame University. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Yung mga bagay na lugar na gusto namin puntahan sapagkat na
For us, sabi ng words of God, sabi ng Holy Spirit, they're close. Eh, puro bagyo dumating sa kanila. Kailan ba ka titigil ang bagyo rito sa atin? Ay, sabi ko, sinabi ng Panginoon Hindi ba sabi ko sa inyo, ilang churches yung pinuntahan ko. Hindi ka nababagitin kasi lumalabas na pastor pa ako. Napanaginip ko ako, susunugin ng Panginoon itong lugar na ito ng salita ng Panginoon. Hindi sila nakinig lahat. Isa na sa kulungan. Isa namatay na. Dalawa namatay na. Hindi po nakinig. Ay, ayoko po gamitin ako sa ganung bagay. Hindi po maganda po yun. Pero ganun po yung conviction sa akin. Ituro mo ang salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, nadaduhay po tayong lahat. Amen? Hindi naman kilala ka sa tao, mga sikat na tao. Madadali ng COVID. Sabihin nga po natin, salamat buhay pa ako. O Acts 13:44, magbukas po tayo sa dalawang salita. Dalawang talata. Tintin, pakibasa mo Acts 13:44. Dito tayo sasarado. And the next Sabbath, they came almost the whole city together to hear the word of God. Acts 13:44. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Okay. Halos ang buong syudad, wala bang kwentang salita ng Panginoon? Wala bang kakwenta-kwenta? The whole city. Okay, kukunti tayo rito. Kasi kukunti lang matalino. Tayo po yung matatalino. Do you believe? Inasabi ng Biblia Kailangan mo ka lagi sa bahay-sambahan. Kailangan nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Inasabi ng Biblia Amen. Sa totoo lang, marami kayong bagay na nasa inyo na walang iba Marami tayong tinanggap sa Panginoon na hanggang sa ngayon ay nasa atin ang kayamanan natin. Hindi man yung nagagalaw mga regalo ng Diyos sa inyo. Pero ba kayong ganon? Ako bakit lang akong lalagyan ng damit, punong-puno na Wala akong paglagyan, kaya gumawa po ako ng hanger sa taas. Yung iba talaga walang maisuot Yung manggagawa natin, alam niya, Bishop, pwede ba mahingi rin? Sabi ko siya, iwan mo na, iwan mo na. Pwede ba mahingi sila? Iwan mo na. Kasi hindi na natin yung kailangan Pero iba walang magamit Amen ho ba? Si Brother Robert, di ba kayo nahabag na yung pera Brother Robert, nahabag na yung pera mo? Pagpag natin. Sabi niya isang araw, salamat kay Lord, wala akong utang. Hindi pa si Brother Robert, walang utang. Amen. We are blessed. Kaya lang, hindi natin iisip na we are blessed. Sino naniniwala itong masaya pag buhay pa magulang? Taas ang kamay. Sino masaya para pagpatay na magulang? Yan, kaya napakasaya niya yan. Buhay si Charlie sa kasini. Kabataan pa yan. Napakasaya ng bata. Di ba? Nung isang araw, sinahanap ako ni Yanyan, sabi ni Yanyan, may kasi pastor, si Lolo. Yes, meron ako nakita ng talata rin, hindi ko makita. Ba't ba hindi ko makita? Habang hindi ko nakita, hindi tayo titigil. Okay, saan tayo made-deprive? Unang review tayo, saan tayo made-deprive pag hindi natin alam sa salita ng Diyos? Marami kong binanggit, 6. Tintin. Sarado notes. Pero nga si Brother Robert kasi nag-note yan Saan tayo made-deprive pag hindi natin alam ang salita ng Panginoon? Saan? Ay, natin po na. May demon talaga. Kamabanggit ko lang Inyong bungad ko Why?
Talo kayo ni Brother Robert, nag-download si Brother Robert. Brother Robert, ano nakasulat yan? Alam niyo, sinulat ni Brother Robert na nakaraan, tuwa ako sa kanya eh. Lahat na sinabi nila na birthday, alam niyo kung sino may birthday ng November. Yung Brother Robert, no? Si Charlie. Ano nakanote sa iyo dyan? Basahin mo nga isa. Meron siyang note ngayon, eh. Sabi ko, pasensya ka na, mabilis ako magsalita eh. I love the word of God. Measure yourself, depression, ng Diyos mismo. Lumalo ang salita ng Diyos, restoration. Maraming pang operasyon yan. Alam niyo kung ano mo, nahihiyan. Mag-testimony ka ba? Kaya ko na mag-testimony? Nasagasaan niya ng tren. Sabog yung ulo niya. Nagkaroon siya ng bypass ba? Tumuha ng ugat dito, napakahaba. Niligay niya rito, kaya hirap siya maglakad. Pero sabi ko, creative miracle, magkaroon ka, buhayin ng Panginoon ugat mo. Tumubo ang panibagong ugat. Ano ba yung aksidente mo? Sa motor. Sa motorsiklo. Ano nangyari sa motorsiklo? Nakainom kayo? Nahulog kayong tatlo. Malapit kami sa lilikuan ng Piltaranco galing Manila, Legazpi. Buti hindi kayo nasagasan ng Piltaranco. Yung oras na iwan ng dumaan. Tapos nasagasaan ng tren, nasira yung tren. Ano pang aksidente mo bukod doon? Bypass, train, motor. Ngayon, no, ito ay nung magkasakit ka, anong sabi nila sa iyo, yung mga kakilala mo? Nung magkasakit ka na hindi ka pa pinapagaling nila, ano sabi sa iyo? Na hindi ka pa nakakalabas ng bahay, ano ba niniwala nila sa iyo? Wala naman. Magaling daw. Okay, magpagaling. Hallelujah. Nandiyan pa kayo? Ha? Sigurado nandiyan kayo? Meron kayo, yung aling na binanggit ko, magsasarado na tayo. Naalala niyo ba? Ano yan? Deprive sa pangako ng Diyos. You'll be deprived of victory, your healing, your deliverance, your power, your right, your success, your breakthrough. Alam niyo ba yan? Ay yung right. Amen. Hindi ba ano yung right ng mga anak? Di ba pag-aralin? Ano yung mga right ng mga anak? Padedehin? Di ba? Ano ba right ng anak? Bigyan ng mana. Kung sa ating nanay, tatay, nakaka-exercise tayo ng right, eh lalo sa Diyos. Lalo sa Diyos. Amen. Yung power, ano yung power sabi sa Biblia? The power of the Holy Spirit. You can say to this mountain, the power of faith, be removed and it will be removed. Amen. The power of faith. The wisdom. The victory. Eh, hindi yung binabanggit tayo yung victory pero hindi naman victorious. So while ka sa magulang eh. Nasa victory ka, so while naman sa magulang. Amen. Eh sana mapalitan niya aking sintron. Ano ba yung pangalan sintron ko? Hiccup. Hika. Pwede sana YSL na lang. Amen. Pero alam niyo yung mga sintron na yan, nagkakahalaga siguro ng libo-libo. Yes. Napakamahal Charlie, no? Hindi na nagsisita. Hindi ka nagsisintron. Marami sa TV, Martel. Amen. Sabihin nga po, kantahin nga po natin, victory, victory is mine without instruments. Alam niyo yung kantang yan? Tess, alam niyo yung kantang Tess? Sige nga, tumayo ko nga yung kontak mo. 1, 2, ready, sing. Ganon. Yes. 1, tumayo ka. Okay, come on. Victory, Victory. victory is mine. Victory, victory is mine. Yes, I know. Yes, I know. I have already won the battle. Victory. Victory. Yes, mas matanda ako sa iyo. Dapat kakalimutan
Tumayo po tayong lahat. Si Gaypo Pangilinan, yun yung senador. Yung isang Pangilinan na ito, hindi ko rin kung anong pangalan. Pero makinig mo na kayo. Ha? Anthony Pangilinan. Si Anthony Pangilinan. Siya yung na-bypass na ata. Yung anak, halos mawala sila sa kalungkutan. Lately, itong si, ang pangalan? Anthony, siya yung na-bypass. Grabe. Grabe ang kanilang karanasan. Alam niyo sabi ni Anthony Pangilinan, makinig po kayo. This is the prophetic word. Makinig po kayo. May isa ka pupunta. Do not let, makinig kayo mabuti, in conclusion ha, the pleasant people, tatagalogin, ang tatagalog si Jasmine. Jasmine, ikaw tatagalog ha, kasi wala mo sa Tagalog. Do not let the pleasant people of your present pay the price of the painful people of your past. Ano yung sabihin? Bakit kami? Sabi ni Anthony, bakit ako naging tatay mo, asawa mo? Pwede ba asawa mo na lang ako? Kasi pinakilala niya yung ano pangalan ng asawa ni Anthony? Maricela. Si Maricel Laksa, sabi ni Tony Ferrer, si X44, si James Bond of the Philippines. Siya pala yung namatay na mag-shooting sila ni Bruce Lee. Ando sila, magkasama sila ni Bruce Lee. Namatay si Bruce Lee. Ang sabi doon, pinakilala si Maricel Laksa as pamangkin. Kasi may tunay na asawa si Tony Ferrer. Si sakit na sakit ang damdamin ni Maricel, sabihin, pamangkin ko yan, sabi ng ama. Dinala niya yun hanggang sa siya ay mag-asawa. Kaya sabi ni Anthony, pwede ba ako asawa mo na lang, hindi mo ko tatay? Kaya sa ito sabi niya, ulitin ko, do not let the pleasant people of your present pay the price of the painful people of your past. Ba't kami nasasaktan? Hindi naman kami tatay mo. Ba't kami nagdadala ng mga bitterness mo? Kami nga yung gumagawa ngayon para mabuhay tayo. Bakit kami ang binabagsakan na sama ng loob nyo? Wala naman kami ginawang masama. Ganun po ang karanasan ng marami. According to Anthony. Anong kasalanan ni Anthony sa pagiging babaero ni Tony Ferrer? Pinanganak ka mahirap? Tapos yung napakasawa mo mahirap? Galit ka sa asawa kasi mahirap yung asawa mo? Pero yung bitterness mo galing sa unang pamilya mo, ba't kami magsasabi? Actually, yes, it happened. Kaya it's a matter of realization na huwag mo pahirapan yung tao sa ngayon. Walang kasalanan yung tao sa ngayon. Sa totoo, lahat tayo may karanasan. Inapangasawa, hindi natin alam kung anong karanasan meron siya. Hindi naman di kasalanan ninyo, kasalanan ng mga ng unang panahon. Bakit kayo magsasuffer? Bakit kayo magsasuffer? Why don't you forget? Ba't hindi nyo kalimutan yung bitterness inside of you? Ba't hindi mo kakalimutan yung pagiging mahirap po nung araw? Anong kasalanan ko doon kung mahirap kayo nung araw? Anong kasalanan ko kayo ni-rape nung araw? Wala akong kasalanan doon. Kung kayo abuse nung araw, wala akong kasalanan doon. Bakit ka rin nagsasuffer? Amen. Kaya, ang Diyos ang nagpapalaya. Yung pleasant people, tayo po yung mga pleasant people sa ating panahon. Walang inisip kundi kabutihan ng bawat isa. Bakit kami magsasuffer sa inyong naging karanasan? Ay manalangin, maraming salamat po ang Diyos na they have heard the prophetic word, Panginoon.
Ang dapat namin lakaran ng iyong salita, ang pangako mo, O Diyos. Hindi ang pait ng kahapon. Hindi ang aming karanasan. Bawat isa amin na dinadala, Panginoon, may kabigatan, may problema, Panginoon, na naranasan. Nawa kami na nagiging pleasant sa kanila, na nakakatulong sa kanila. Huwag naman nilang gantihan ng mga bagay na sa halip na kami ay tulungan sa paglilingkod, ay pinapalitan, Panginoon, ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Lord, tinawag mo kami lahat para pagpalain. Wala ni isa man dito, O Diyos, na tinawag mo para parusahan. Payamanin mo kami, Panginoon, sa iyong aral, sa iyong salita. Huwag mo namin baliwalain ang mga oras na ito ng pangungusap mo sa amin, O Diyos. Kaya mo, bigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka through your words. Huwag namin condemn ang aming sarili at ibang tao, kundi magpalakas kami, maging sustansya po namin, Panginoon, vitamin sa iyong salita, na magtutulak sa amin para maglingkod ng buong puso, Panginoon. Wala kami inaasang kundi ikaw. Ikaw ang dapat purihin na sinasaway namin ang kaaway. Sinasabi namin sa Kanya, iwanan kami, iwanan ang aming kabuhayan, ang aming buhay. And only the Lord remains. Only the Holy Spirit remains. Only Jesus Christ remains. And only the Father remains sa buhay mo namin. Pagpalaan mo kami lahat, O Lord, at ang may sakit, uuwing pinagaling, at ang mahirap ay uuwing pinayaman mo, O Diyos, at ang may kalungkutan ay uuwing maligaya, at ang nakatingin talikala, O Diyos, at kakakulong ay pinalaya mo na. Yes, anoint all of us, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Remove anxiety and stresses. At lahat ng uri ng kabiguan ay aming isinusuko, O Diyos, sa iyo at ang bunga nito. A blessing po ang lalabas sa aming bibig at ang aming kilos na aming body language ay magluluwalhati sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa iyo lahat ng papuri, kalwalatian. Ikaw ang magre-reward sa lahat ng mga kapatid namin ito. Walang uuwing talunan, walang uuwing, Panginoon, nagtatakot at nangangamba. Lahat, Panginoon, ay pinagpala mo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at palampakan po natin siya. Amen. God bless you all. Thank you very much.